Alright? Good morning po muli sa bawat isa. Yan. So, we're so much excited sapagkat every time we come to God, tayo po ay lumalapit sa Kanyang presensya. Amen? Magandang ugali po ng isang anak ni Lord ang lagi pong lumalapit sa Kanyang presence. Amen? At pag po tayo lumalapit sa Kanya pong presensya, meron po yung daladalang pagpapala sa buhay natin. Sino pong naniniwala ron? Amen? Hindi man po natin nakikita spiritually, but every time we come to God, paglabas po natin, meron po tayong laging baon. Remember Moses, nung siya po ay umakyat sa bundok, sa Mount Sinai, 40 days siyang nakipag-usap sa Lord. At meron siyang kasama si Joshua na nasa labas lamang, nasa malayong dako lang, nasa distance lang, upang bantayan ang kanyang leader. Amen? And we know the story na dumating ang panahon na si Joshua ay naging leader din ng bansang Israel. Ginamit din po siya ni Lord. Pero si Moses, nung siya po ay nakikipag-usap sa ating pong Panginoong Jesus, in just 40 days, nagliwanag po yung kanyang muka. Nabasa niyo po yung kwento? Nasa sobrang ningning ng kanyang mukha, nasisilaw na yung mga tao pagbabayan. Yun po yung power ng presence ni Lord. Sabihin nga po natin sabay-sabay, presence of God. Presence of God. Mapapansin niyo po yun sa buhay niyo at ng bawat isa po sa atin. Pag mayroon pong presence of God, meron po kayong anointing of God. At yung anointing po yan, hindi po natin mabibili yan sa Mercury Drugs. Baka po magtanong kayo sa Mercury Drugs or sa hardware. Meron po ba kayong anointing dyan? Anointing, baka meron. So, kidding aside, ibig sabihin po natin, ang anointing nagmumula lamang po sa Panginoon. Pag sinabi pong anointing, yan po yung bagay na hindi maintindihan sa iyo ng mga tao. Na babanggitin na lamang po sa iyo ng tao, parang may something sa iyo na hindi ko maintindihan. Tama po? Yes. Kanina po, magkakwento ulit kami ni Tito Sherwin sa labas. Talagang sabi niya, grabe yung ginagawa ni Lord sa trabaho. Maaga pa lang, nakauwi na po kayo kagabi, no? So, simpleng sabi nung kanyang manager po ba yan? Or bisor? Umuwi ka na. Imagine mo, kilala na siya bilang merong relasyon kay Lord. Sino pong gusto mong makilala ka na meron kang relasyon kay Lord? Yung bang dahilan sa meron kang relasyon kay Lord, nako-consider ng mga tao ang iyong situation. Amen? Kaya po napakalaking bagay na to. Kaya po, isa rin po sa pinagpapasalamat ko rin po, kasi nag-work pa rin po tayo sa mga panahon na to, yung ating mga amo sa trabaho, meron tayong favor. Amen? Kung mapapansin niyo po, within a week, ako po ay pumasyal lang dyan naman sa Pampanga lang. Lapit lang. Kabilang kanto lang po. So, nung ako yung nagbiyahe, sabi naman ni Bisha, pwede naman mag-online. Tapos, hindi ako nakatiis. May conviction kasi na tinatawag. At pag may conviction, gawin niyo po. Kasi pag hindi mo sinunod, ang unang malulungkot, ikaw. Hindi mo man po, hindi alam ng mga tao yan, pero sa sarili mo, mabigat kang pakiramdam. Naranasan niyo po yan. Yung bang isip ka ng isip, di ko nagawa yan So, ako po ay nagbiyahe. Nabiyahe ako ng gabi. Tapos nakarating po tayo ron. Ay, umaga pa po lang, Tuesday po. So, ang sarap makita nila, Bisha, personal. Sino pong gusto mong makita sila? Mga man of God. So, sa mga dating po na panahon, makakasama rin po natin sila. Minsan tayo naman po papasyal doon. Sino pong gusto? So, nung nakita ko sila, syempre, iba yung makinig ka dun sa mismong personal. Especially your mentor, di ba? Kaya po dito, kagaya po ng ating Sunday worship, napakalaki at napakasarap po sa pakiramdam na ikaw ay nandito mismo sa lugar where the presence of God dwells. Pwede mo palakpakan natin si Lord. Isa po sa the best thing ng ating buhay. Pwede mag-online, maganda naman po yan, pero the best talaga kung nandun ka sa mismo pinapangyarihan ng kilos ng Lord. Amen? So, yun po, nakita ko si Bishop. Nagsalita muna siya, hindi muna ako nakalapit. After nun,
Para siyang nakakita na artista. Kasi po, alam niya hindi ako uuwi. Kaya po si leader ko po, si Pastor Eric. Sabi niya, kala ko di ka uuwi. Nagulat sila lahat. At isa pa po ako sa pinakamaaga ron. Pangalawa ata ako sa maaga. So ano po ibig sabihin ng mga bagay na yon? Iba talaga pagkasama mo yung mga kabaga mo. Yung mga kaapoy mo. Amen? Tawag po dyan fireplace. Yung pong mga ginagawa natin ito, tawag dito fireplace. Pag wala ka po sa fireplace, nakakita na po kayo ng ulingan na yung nag-iihaw. Di ba? Ano pong marami dyan? Di ba? Maraming uling. Tapos sama-sama sila nagbabaga. Subukan nyo pong tanggalin yung isang piraso lang. Yung pinaka punong-puno ng bagay, yung wala ng space na itim. Ibig sabihin talagang ano na siya, no? Sobrang lagablab na or apoy, ang init na no? Subukan nyo po ibukod sa isang lugar lang. Ano pong mangyayari sa kanya? Mabilis maubos, mamatay. Ano pa po? Magiging abo. Pero yung inalisan, ano mangyayari po sa inalisan mo ng tuloy-tuloy pa rin at mas makakahinga pa yun kasi may nawalang isa. Mas malakas lalo. Alam niyo po, ang simbahan ni Lord parang gano'n. The more na ikaw po ay pumupunta sa fireplace, lalo kang naaapoyan. Amen? Lalo kang nalalagyan ng matinding presensya ni Lord. At once naman po na tayo ay nasa-separate, tayo po ay lumalayo sa presence ng Lord. Alam niyo po, ayun po yun, yung example na yun. Ang kaaway pa naman, baka may dalang tubig. Ganon-ganon din ka, yung ang sarap laro yan ng uling, no? Tapos gaganon mo ng tubig. Dahil po, ang kaaway, minsan ganon siya umatake. Pag nailayo ka na niya, na-isolate ka na po niya, dun ka na niya tutuluyan. Kaya sabi mo sa katabi mo, stay connected. Yan. Stay connected po sa ating spiritual family. At welcome din po sa mga nasa online. Yan, atin po silang sesendan ng link after this. At sila Kuya Nix, nasa ano po, no? May napag-usapan kasi kami last week. Wini-win po niya yung magulang niya. Wini-win niya yung mga kamag-anak niya. At nasa mission po siya ngayon. So, excited tayo sa kanyang kwento next week. Kasama po sila Ate Melody. So, salamat po sa bawat isa na andito. Napakalaking bagay po na nag-i-stay ka sa apoy ng Lord. So, sabi rito, tuloy ko lang po ulit yung yung kinukwento natin. After this, nakapag-bless po kay Bishop. Sa sobrang tuwa niya, syempre po, na-miss ka niya. Kanya, sipag mo naman. Sabi ko lang naman po, Bishop, ang hirap sa online eh. Iba talaga pag physical. Tama po? Iba yung pakiramdam pag naandun ka. Yung personal na ini-impart sa'yo yung word ni Lord. Sabi niya, tutuwa talaga ako sa'yo. Lakas-lakas ng ulan. Bigyan ka tang pamerenda. Siyempre, lumingiti yung puso na. Ayos ta. Pero sabi ko, thank you po. Malaking bagay po ito. Yung amount naman, hindi rin basta-basta. Sabi ko, grabe naman to si Lord. Thank you po, Bishop. Parang malaking ngiti mo na, di ba? Picture po tayo. Send ko lang po sa mga taga-Binangon. Kaya po nakita niyo yung picture natin. And then, hinahanap ko ulit si Pastora Carmela. Asawa niya po. Pero saan si Pastora? Papaalam lang din ako. Ano po, nagpaalam din ako. And some of the pastors din, kinakamusta yung ating simbahan. Nung nagpaalam po kay Pastora, sabi niya, uwi ka na agad. Pumunta ka lang dito for the meeting. Kasi ang meeting namin, tumagal lang na 1.5 hour. Tapos, nagbiyahe ka ng almost 5 mahigit. Tapos balik ka na naman ng almost 5 mahigit. Mas lamang pa yung biyahe kaysa sa 5. Pero sabi niya, ayos itong batang to bigyan kita pang gas. Sabi. Pastora naman yan. Ito baka pag naghapunan tong dalawang to, binigyan mo pala yung, nagbigay din ako. So, ano pa ibig sabihin? Kinukwento ko po ito as an illustration. It's not about the thing na binigay po nila. Kasi, money is just a tool. Yan. Lagi po natin tatandaan yan. And money is just a tool na pwede mong gamitin to glorify God. Amen? Kaya po sinasabi natin mga bagay na to, ina-emphasize po natin how the man of God honor our calling. I mean, how they really appreciate our effort. Ang sarap kaya nung na-appreciate yung ginagawa mo. No? Pero alam niyo po, kahit may nakakapansin o wala nang ginagawa natin, si Lord po nararamdaman niya. Si Lord po,
ay siya lang yung maging audience mo, sapat na po yan. Amen. Amen? And then, syempre, ngiting-ngiti ako pa uwi. Tinirit ko yung sarili ko. Libre mo yung sarili mo. Opo, ay. So, to make the long story short, nakauwi tayong ligtas. At bumalik na naman po tayo nung Friday. Friday naman. Kasi po meron, na-overlook ko siya na meron pala rin ako commitment po ron. Dedication naman, the same time birthday. So, to make the long story short, ganun po. Isang ano lang din, pagkatapos, uwian ulit. Ang sarap maglingkod kay Lord. Amen? And gusto ko pong sabihin sa inyo, brothers and sisters in Christ, that is the God whom I serve. Gusto ko pong pakita sa inyo or gusto mismo i-highlight ni Lord na ang sinasamba po ng iyong lingkod na Diyos ay hindi siya basta-basta. Hindi po siya Diyos na kagaya lang natin or ka-level lang natin. Ang Diyos po nating sinasamba ay Diyos na lumalang ng langit at lupa. Amen. Sino dito pong pagka may pinapagawa sa si Lord, ang hirap hindian? Kaya po sabi nung mga kasama ko rin ba sa trabaho, parang hindi ka na tao ay, parang ano ka, parang transformer. Napapagod ka pa ba? Sabi ko lang po, the joy of the Lord is our strength. So ano man pong pagod natin within a week, alam ko po lahat kayo, may experience din po kayo within a week. Tama po? Marami tayong ginagawa, marami tayong pinagpupukosan, pero ang maganda po dyan, dapat malinaw po sa atin that winagawa po natin lahat for God's greater glory. Because our life is a model. So, ang buhay mo po, kada ginagawa mo, modeling. Kaya po ang saya-saya magkwento or ang sarap ipakita na yung pagsunod natin kay Lord ay genuine. Amen? Hindi imposibleng gawin ng isang hindi genuine yon na magta-travel ka from one place na sobrang layo or sumunod ng kagaya ng ginagawa niyo po na tuloy-tuloy. Kaya po, we appreciate na our effort to our Lord. Ramdam na ramdam po tayo ng ating Panginoon. So, maganda po itong pag-uusapan natin because it is a series. Amen? Itong series na to ay nagkaroon po kasi ang Christ in you ng one message para maging isang kultura po ito. Ibig sabihin po kung anong pinipreach ni Bishop, ipipreach ng buong Christ in you. We are now in 29 or 30 outreaches na po around the world. Grabe, no? And time will come, lalago, dadami pa po ito. So, naka-advance lang po sila Bishop, tayo po ay nakasunod lahat tayo. So, ito pong pag-uusapan natin, knowing God. Do you know the God you believe in? Ayun po yung magandang tanong dito, no? Lahat po kasi tayo, meron naman tayong mga Diyos. Tama po? Pero ang tanong dito, do you know the God you believe in? So, ating pong maintindihan yun sa pagpapatuloy po ng ating pangangaral ng salita. Ang sabi po sa Job chapter 42, verse 7, sabi po rito, meron po tayong sinend na outline, pwede po natin puntahan yon. Sabi po rito, pagkatapos sabihin ng Panginoon kay Job, ang mga bagay na ito, sinabi niya kay Eliphaz na taga Teman, galit ako sa inyo at sa dalawa mong kaibigan dahil hindi ninyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin. Katulad ng ginawa ni Job na aking lingkod. So, sabi rito, hina-highlight po rito, ito po kasing Job chapter 42 na to, it is the last chapter ng Job. And this is the conclusion of lahat po na nangyari sa buhay ni Job. Kaya po itong mga trio tagapayo na to, trio tagapayo, itong tatlong to, sila yung isa sa mga nagbigay kay Job ng maling perspective about God. Imagine niyo, no? Hindi pala lahat ng nagsasabi sa atin na ito ang patungkol kay Lord ay talagang iyon po yung patungkol kay Lord. At si Lord po, naaasar sa mga taong ganon na nagsasabi na ito yung pinapasabi ni Lord, baka hindi naman talaga. Or baka ito yung sabi ni Lord, gawin mo to, sabi ni Lord, gawin natin to. So, hindi po pala ganon. Kaya sabi rito, si Job mismo ang nagparating sa kanila na pinapasabi ni Lord na yung daw ginagawa nyo ay isang maling bagay or kinagagalitan ng ating pong Panginoon. Sabi rito,
basahin lang po natin ito ulit. Galit ako sa inyo at sa dalawa mong kaibigan dahil hindi ninyo sinabi ang katotohanan tungkol sa akin katulad ng ginawa ni Job na aking lingkod. So, sa bawat isa po sa atin, the moment na tayo po ay nagkakaroon ng kaalaman patungkol kay Lord, the more po na nagiging accountable po tayo. Pag sinabi pong accountable, nagiging responsible ka na or isa ka na sa inaasahan ni Lord na magpapasa rin ng maganda at tamang pagsalin ng kanyang salita. Kaya po yung pinag-usapan natin nakarang linggo po, no? Si Paul into Timothy, na yung message, same message na pinasa kay Timothy, pinasa rin ni Timothy sa mga trusted people and ano pa daw sumunod? Reliable men and to others. Kaya po ang salita ni Lord, pasa-pasa po yan. Pero ang crucial daw dyan, pag hindi natin naipasa ng maayos. Kaya po, ang maganda po sa ginagawa natin na to, dapat maipasa natin ang katuruan ng Diyos. Dapat same revelation. Amen? Kaya po, hindi po lahat ng tumatayo or nagsishare ng word ni Lord ay siya ay padala talaga ni Lord. Meron po kasing pwede nating sabihin, ako tinawag ako ni Lord para mag-preach. Ang daling sabihin, no? Ako tinawag ako ni Lord para magpastor. Pero kung hindi, later on po pala, i-expose ka rin ni Lord. Later on din pala, kahit di lang po sa pagpapastor o sa kahit anong larangan, napansin niyo po yon? Halimbawa, hindi ka pala businessman, pinipilit mo maging businessman, tapos palugi lahat, hindi naman pinaparating sa'yo ni Lord na hindi ka niya mahal. Baka hindi ka lang para doon talaga. So, tawag natin dyan, yung ating purpose. Yung tawag ng mundo dyan, ito yung line mo kasi. Tama? So, knowing God, alam niyo po, dadaling ka ni Lord kung saan ka talaga niya gagamitin. Meron pong isang mangangaral, sabi niya, siya po ay nagpastor din siya, nag-aaral siya ng Bible School, nangangaral din siya. Later on, na-realize niya or na-discover niya by God's revelation na hindi pala siya tinawag para magpastor. So, imbis na malungkot siya, ginawa niya, nagtayo siya ng teacher pala yung calling niya, napansin niya. Ginawa niya, nagtayo siya ng Bible School. Ginawa niya, nag-produce siya ng maraming mga pastors. Grabe, no? Pwede pa lang yung calling mo na yan, kung saan ka po ginagamit ni Lord, pwede pa rin mag-display ng glory ni Lord. Amen? Kaya po, wag nating ipipilit ang isang bagay kung hindi ka para doon. Amen? Kaya po, kagaya po ng inyong lingkod, ilang beses ko rin pong tinatanggihan si Lord. Sabi ko, Lord, baka nagkamali ka lang. Baka naman hindi ako yung Edwin. Marami kasi Edwin sa mundo eh. Baka yung papa ko, baka yun. Baka pwede naman yun. Pero sabi niya, ikaw talaga yun. So, sa kabutihan po ni Lord, nireveal naman niya into a process. Kaya po nandito tayo sa harap po ninyo at nasa likod ng pulpitong ito sa pangangaral po ng ating Panginoong Jesus. So, wala po tayong ibang dapat maibahagi sa tao patungkol po sa salita ng Lord, kundi yun lamang po daw, katotohanan. Kasi po pag hindi na patungkol sa Bible or out of context na, ang tawag po dyan, naliligaw na yung mga tao. Kaya po napakahalaga at nakaka-bless naman din po na yung sinishare po natin, na-educate po tayo, no? Sino pong kada linggo ay lagi kang may natututunan? Yung unti-unti, pero lahat ng unti-unti na yan, pag pinagsama, lang po dadami yan. At later on, hindi ka na kayang linlangin ng mga ibang nangangaral na hindi naman pala talaga padala ni Lord sa buhay na. Amen po? So, sabi rito, the fatal mistakes of having wrong opinion about God, sabi rito, Job's friends lecture him about God, but the problem is that they misinterpret God. Our knowledge and faith in God should be built on revelation, not on speculation. Grabe, no? Kaya po, hindi talaga basta-basta po ang gawain ito. Sapagkat ang ating pong i-sinishare ay hindi po katang-isip ng ating bishop at ang inyong pong lingkod. Hindi po natin to sinishare kasi ito yung gusto lang sabihin ng inyong pong lingkod. Kasi sabi rito,
ang dapat daw pong pangangaral ng salita should be based on revelation. Pag sinabi pong revelation, ito po yung mga bagay na hindi mo naman iniisip, pero ipapaisip sa'yo na Lord. Hindi mo naman ugali, pero gustong ipagawa sa'yo na Lord. Naranasan niyo po yun? Yung may pinabibigay sa'yo si Lord, kaso yun na yung last mo eh. Tapos ang principle mo pa kay Lord, Lord, last ko na to eh. Next time na lang. Babalikan ko talaga yung tao niya, promise Lord. Pero hindi mo alam, no? The more you obey, kasunod na pala yung pagpapala ni Lord. Amen? So, ano po yung ibig sabihin natin? Dapat hindi tayo nag-iimbento lang. Kaya po, asahan niyo po sa mga darating pa po ng mga pangaral ng salita ni Lord. At isama niyo rin po sa prayer. Kasi po, every time we do a sermon, talagang hindi po siya binibigay ni Lord basta-basta. Kailangan talaga may maayos na puso and yung revelation ni Lord. Kaya po, ang sarap magbiyahe, pag ako po yung nagbabiyahe, nakakabuo tayo talaga ng preaching. Ang sarap magbiyahe kasi may mga time na kailangan mo talagang tumigil sa isang tabi para isulat mo o i-type yung pinapasabi ni Lord. Kasi pag nakalimutan mo yan, sayang. Baka hindi na ulit ipaalala sa inyo, Lord. So, doon po nabubuo ang isang sermon by God's revelation. At ito po rin yung revelation ng ating bishop na dapat pala daw na hindi mo lang basta kilala si Lord. Kasi po pag tinanong nyo lahat ng tao, kilala talaga nila si Lord. Pero ang tanong, sabi rito, do you know the God you believe in? Kasi pag sinabing Diyos, generally speaking po yan eh. Pero hindi natin alam baka yung Diyos nila o Diyos natin magkaiba. Tama po? So, dito po tayo mag-ingat na dapat yung kilala mong Diyos, dapat kilalang mo talaga. Tama po? Parang yung mga magulang po, di ba? Kilala mo yung anak mo. Alam nyo yung kanyang ugali. Kahit mga anak, di ba po? Master niyo ang sinanay, no? Alam niyo pag malapit ng kumulo ang pressure cooker doon. Pag malapit na siyang umusok, alam niyo na yung gagawin, no? So, ano po yung ibig sabihin ng mga bagay na yon? So, dapat hindi mo lang basta alam na may Diyos. Dapat po kilalang siya. At the more na ikaw po ay nagpapatuloy sa relasyon mo kay Lord, the more na nakikilala mo lalo siya. Ako po for the past 12 years, patuloy ko pa rin siyang kinikilala. At patuloy pa rin naman po siyang nagpapakilala. Amen? Kaya po, pag nangingiti po ako, binabalikan ko yung mga from the past na journey mo kay Lord. Sabi ko, malayo-layo na rin Lord. Pero isa lang ang sigurado, malayo pa rin. Malayo na, pero malayo pa. Ibig sabihin, ang buhay natin pagsunod kay Lord ay proseso talaga. Kasi po, babaguhin tayo ni Lord from glory to glory. Sino pa excited doon? Kaya po, hindi natin pwedeng sabihin na tayo ay bago na agad. Fully transformed. Kaya po, pag sinabing, if anyone is Christ, he is a new creation, the old has gone and the new has come. Yun po ay proseso. Kaya po, dapat sunod lang ng sunod kay Lord. Sapagkat doon po natin mararanasan yung pagiging bago po. Sabi rito, the greatest question of life is not do you believe in God, but do you know the God you believe in? Kasi po, kagaya ng nabanggit natin, talagang may mga Diyos talaga ang mga tao. Pero ang tanong, gaano mo kakilala? Baka yung Diyos ng iba, yan po yung tingin nila dyan ay casual God. Ano po ibig sabihin ng casual God? Pag may kailangan na lang ako lalapit sa Diyos ko. Nahaunawaan naman ako ng Diyos ko. Yung Diyos nyo kaya, ewan ko lang sa Diyos nyo, pero sa amin, yung Diyos namin, kahit once a year ka lang magsimba, okay lang. Alam niyo po, pag sinabi pong God, hindi po yan ordinaryo na pangalan. Kasi pag sinabing God, it is supreme. Yan, ibig sabihin, dapat kung marunong tayong rumespect sa mga high honors, mas lalo na po ito. Because our Lord Jesus Christ is the King of Kings and the Lord of Lords. Sabi, no? Ako nga po, naisip ko na pag pumasyal si Bishop, pag-uusapan na nga po natin ng mga ibang leaders. Saan kaya natin dadali si Bishop? Ano kayang klaseng surprise gagawin natin or treatment? Siyempre, man of God yan eh.
Siyempre, yung bishop na yan, full of experience, full of anointing, na kapag tayo'y in-anoint niyan, hindi natin masabi yung gagawin ni Lord sa simbahan niya. How much more, this is God whom we believe in. Amen? Ang maganda po rito, yung bishop natin, hindi niya kiniklaim na siya bishop. Ang bishop po natin, alam niya na pinaka mataas sa lahat ang ating po Panginoong Hesus. Wala pong position. Kaya po pag umaatin ako ng meeting po namin ng mga pastors, hindi mo maramdaman na siya yung bishop doon. Kasi siya po, ino-honor niya lahat ng may calling kay Lord. Ino-honor niya, binibigyan niya po ng pagkakataon lahat ng mga tao na nagsasabi na may panawagan sa akin si Lord. At along the way, si Lord naman po yung magko-confirm nun. Tama po? So tayo rin po, hindi natin alam, baka some of people here ay may panawagan ka po kay Lord. Amen? So tayo po ay patuloy na kikilala sa ating Panginoon. Sabi rito, do you know Him personally or just know things about Him? Everyone has an opinion about God. So sabi rito, our opinions align with who He truly is. Because a wrong opinion about God is not just a small mistake, it can be fatal to our faith. Our knowledge and faith in God should be built on revelation, not on speculation. So sabi rito, yun daw itong katanungan na to, kilala mo ba talaga si Lord? Kasi pag tinanong po tayo rito, isa-isa, may mga kanya-kanya po tayong pakahulugan patungkol sa Kanya. Tama po? Siya ay mapagmahal, mapagbigay, lahat ng kabutihang maisip mo, mababanggit nyo po, ano? God is love, ano pa po? Lahat ng mga bagay patungkol po sa kapangyarihan at kabutihan ng ating Panginoon. Pero sabi rito, once daw na magkaroon lang tayo ng even small, sabi rito, wrong opinion about God, marami daw pwedeng mag-suffer. Maraming pwedeng mapahamak. Alam niyo po, si King Solomon, kilala naman talaga niya si Lord eh. Tama? Kasi inintroduce ng kanyang ama, at the same time, nagpakilala rin si Lord sa kanya. Ano pong hiniling niya? Wisdom. At yung wisdom na yon, dun po siya pinaasenso ng sobra-sobra ng Panginoon. Pero ang problema po, napabayaan niya yung kanyang relasyon. The end of his life, kasi po, ang dami niyang pinakasalan, no? Ang dami niya naging babae. Ang dami niya naging concubines. Pero alam niyo po nangyari? Lahat po ng mga Diyos-Diyosa nun, sinamba niya rin. Lahat po ng mga yon, pinatayuan niya ng mga rebulto. Ibig sabihin, natangay po si Solomon. And sa mga sumunod na generation, na misrepresent na po ng ating pong Panginoon. Kaya po nagkaroon ng mga rebulto, dyan po nag-start yan eh. Kaya akala nila ito yung Diyos, tama po? Ito yung Panginoon, dapat ito ang sambayan. Kasi nga po, dahil sa mga wrong opinions. At the good thing, tayo naman po ay nadala ng Lord sa tamang paniniwala. Kaya po, ako po ay laking Catholic pa rin naman po ako. Tapos, maganda lang po sa Catholic, minulat tayo na meron Diyos. Tama po? Na merong Jesus. Amen? Pero, kulang pa rin po eh. Yung pagkaunawa natin sa Kanya. At the same time, nakita natin kung ano ba dapat ang sinasamba tayo. Hindi pala yung mga bagay na to, hindi pala yung mga nakikita mong imahe, kundi po God is Spirit. And the Bible said, we must worship God in spirit and in truth. Wala na pong ibang binanggit. Kaya po, tayo po mahalaga na sumasamba sa Espiritu, which is the Holy Spirit, which is His presence, na hindi mo man siya nakikita pero nararamdaman niyo po. Tama po ba? Kagaya po ng isang hangin, hindi mo siya masasabing hindi totoo kasi nararamdaman mo. At the same time, yung truth. And the truth, makikita mo lamang po siya sa Bible. Kaya po ang salita ng Lord ay naipasa sa ating pong generation. It was impressed by the prophets, kaya po nagkaroon tayo ng Bible. Para po maiparating ang mensahe ng ating pong Panginoon sa atin. So sabi po rito,
the greatest question of life is not do you believe in God, but do you know the God you believe in? Sabi rito, do you know Him personally or just know things about Him? Baka may mga alam ka lang na kwento patungkol sa Kanya, kaya masasabi mong kilala mo si Lord. Tama po? Kasi po ganun tayo, di ba? Nung bata naman tayo, hindi naman natin alam. Wala naman tayong kapangyarihan mamili. Kaya po kung anong religion ng ating magulang, yun na po tayo. Tama po? Kaya nga po ang bata, ang tawag po dyan, dedication. Hindi binyag na nakasanayan natin. Kasi po pag sinabing dedication, itinatalaga mo yung anak mo sa ating po Panginoon. And later on, pag lumaki na siya, doon pa lang magkakaroon ng tinatawag na ano bang tawag doon? Yung tawag ng mundo ng Catholic, binyag, no? Pero doon po, meron na siyang, sa atin po, baptism ang tawag. Yung binyag. So, doon ka na kayang, kasi meron ka ng tamang isip, tamang gulang, para magpahayag kung sino ba talagang yung gustong sambahin. Amen? Kaya po, one of these days, magkakaroon din po tayo ng baptism. Sino pa excited doon? And this is not just a baptism, but it is family gathering. Mag-e-enjoy ka na, tapos ma-declare mo pa in public that your relationship with God is pure. Amen? Kaya po, napakahalaga po na tayo po ay mamuhay sa katotohanan. So, sabi rito, our wrong opinions align with the wrong, sabi rito, our opinion align with who He truly is. A wrong opinion about God is not just a small mistake, but it can be fatal to our faith. Our choice, our eternal destiny. So, bawat pagpili po natin na ginagawa, meron talagang pinatutunguhan. Meron talagang destination na nag-aabang sa atin. Kaya po, our decision is very crucial. Tama po? Sa mga estudyante po na nandito, di ba? Pag hindi ka nag-aral ngayon, alam mo na destination mo, di ba? Alam mong pagdating ng time, na hindi mo maabot yung mga bagay na dapat mo maabot. Pero kung ngayon pa lang, nag-aaral ka na mabuti, meron ka pang Diyos na kinikilala, alam mo po, dadaling ka niya sa success. Kaya po, congratulations po sa mga teenager natin na nandito. You give time to God, and you give time, or you are preparing for your future generation. Sino pong gusto mo magkaroon ng successful future? Amen? Lalo sa mga estudyante, no? Gagamitin po kayo ng matindi ni Lord sapagkat ino-honor natin ang Panginoong Jesus. Amen po? So sa bawat isa rin po dito, sa lahat po ng ating pong ginagawa, dapat po magkaroon tayo ng lifestyle of choosing what is important. And the word important is none other than our Lord. The more you choose God, the more you chose God, the more you choose life. And the more you choose life, the more you choose good future. Sino pong gusto mo ng magandang future? Amen. At ang masarap po dyan, na kahit wala na tayo, yung pangako ni Lord throughout His generation. Amen? Kagaya po ng apo ni King Saul, na anak ni Jonathan. Alam niyo po, naalaala ni Lord through David. Anong ginawa ni David? Ibinigay lahat ng yaman, ari-arian ni King Saul, doon kay Mephibosheth. Pag sinabing yaman, malaki yon, lalo't kay King Saul. So, ibig sabihin po, ang pagsunod natin kay Lord, hindi lang po personal benefit. Ang SS, ganun, no? Pagka umabot ka na ng edad, 60 po ba? Pwede mo na maklaim yung benefits. Ang maganda po kay Lord, yung benefits na yan, hindi lang po sa atin, kundi sa saling lahi. Sino pa excited na ang saling lahi mo magbe-benefit sa iyo pong pagsunod? Palakpakan po natin si Lord. Palakpakan po natin si Lord. Bigyan po natin siya ng kapurihan sa kanyang pangangaral ng kanyang salita. Kaya po, ito pong tinuturo natin is teaching. Kaya talagang, parang ngayon seryoso So, mahalaga kasi maintindihan natin kung gaano kahalaga ang mga bagay na ito. Kaya po, it is teaching and kailangan po natin ng matinding focus po sa mga bagay na ito. Sabi rito, the danger of having wrong view about God, number 1, it leads to wrong living. Ano daw po yung mga danger kapag mali daw ang pananaw mo patungkol sa Lord? Dadaling ka daw niyan sa maling
Ano po yung number 1? It leads to wrong living. Proverbs 23 verse 7, as a man thinks in his heart, so is he. So, pag daw ang tingin mo sa Lord ay mali or iba, dadaling ka daw nito sa wrong living. Maling pamumuhay. So, pag ang tingin mo kay Lord ay pagkakailangan mo lang siya lalapitan, mahirap din po yun. Maling pananaw po yun. Kailan ka po madalas mag-thank you? Pag magaganda po ba ang nangyayari? Or even sa mga pangit na sitwasyon po na nangyayari? Alam niyo po, ang maganda kay Lord, the more na, pansinin niyo po yun, mas lalo kang kumakapit kay Lord pag hindi maganda yung sitwasyon. Tama? Tawag ka ng tawag kay Lord. Umiiyak ka to the point na napaka-sincere ng heart mo sa Kanya. Pero dapat daw po, kahit sa panahon na magagandang nangyayari, dapat same thing pa rin yung ginagawa natin. Dapat meron ka pa rin matinding pagpapasalamat sa ating Panginoon. Kasi po, ang resulta po niyan ay pareho lang. Kung ikaw po ay nagpapasalamat sa maganda at pangit na sitwasyon, mas lalo mo po siya mapapupurihan. Amen? Kaya po dapat, ayan po yung ating ipamuhay. Kaya po sabi rito, as a man thinks in his heart, so is he. So yung laman po ng puso, napakalaga. Yung laman po ng puso natin na yan, wala pong ibang nakaka-x-ray yan, kundi si Lord lang. Amen? Wala pa atang nagagawa na kayang basahin yung laman ng puso mo, no? Alam niyo po, si Lord, alam na alam niya. Kaya po, pag si Lord ang nag-check niyan, He will bless the desires of your heart. Sabi po ng Bible. Sabi po ng Psalms 37 verse 4, delight yourself in the Lord and He will give you the desires of your heart. Sarap po na, no? Ano bang laman ng puso niya ni Nanay Delia? Ibigay mo na nga. Masipag sumunod kay Lord eh. So, sa bawat ginagawa po natin na to, alam niyo po ang chinecheck lagi ni Lord, desires of your heart. Kaya po kung meron kang dreams, huwag mo po ilagay dito. Dito mo, iipon lahat dito. Ipunin po natin sa puso, punuin nyo ng pangarap, kasi sabi ni Lord, He will bless the desires of your heart. Amen? Sa mga may magandang pangarap para sa pamilya sa future, yun po ilagay natin sa puso natin. Amen po? Sabi rito, kung maliit lang ang tingin natin sa ating Panginoon, yun lang din po ang kilos na kayang gawin ng ating pong Panginoon sa atin. Naniniwala po ba tayo? Right? Na kung gaano lang natin siya tinitignan, yun lang yung kayang gawin or kayang kilusan ng Lord. Kaya nga dapat po lumalaki ang ating pananampalataya. Kaya dapat po lumalaki din yung ating pananaw patungkol sa Kanya para makagalaw si Lord ng maayos. Kasi we call free will. Sabay-sabay nga daw po tayo, free will. Pag sinabing free will, meron ka daw kapangyarihan, power to choose and power to decide. Kaya nga po nasa sayo kung anong pagsamba ang gagawin mo sa ating Panginoon. Pwede mo siyang sambahin in a little way. Simba na lang ako, okay na yun. Tapos buong linggo, okay lang. Diyan na muna si Lord, linggo na lang ulit. Pero sabi rito, kung paano mo daw siya i-treat, paano mo siya tignan, paano mo siya sambahin, alam niyo po, ganun din siya babawi sa'yo. Alam niyo po, tinesting ni God si Abraham. Sino daw yung pinapa-offer niya? Sino po yon? Si Isaac, yung kanyang anak. Kaysa isang anak, 25 years sinantay, tapos sasabihin sa'yo ni Lord, ibigay mo sa akin yan, iaalay mo yan. Eh si Abraham, naniniwala siya na kay Lord naman galing ang lahat. Eh, gagawin ko to. So, ang tinignan ni Lord, yung puso ni Abraham na willing i-sacrifice yung pinakamahalagang meron siya. Di ba po ang pinakamahalaga? Pag sabing pinakamahalaga, yun na yung pag nawala yan, baka kalahati ng puso mo, parang namatay na, di ba? So, pag sinabing ibigay mo kay Lord, hindi po madali yan. Lalo't ayun yung bagay na matagal mong inantay, pinag-pray, tama po? Pero sabi ni Lord, ihandog mo sa akin. And sabi po ron, si Abraham, nakita yung pananampalataya, nakita ng Lord. Kaya inawat. Pero paano po gumanti si Lord? Paano naman ipinakita ni Lord yung pagmamahal niya? He gave His what and
only son. Sino po yung inalay niya? Si Jesus. Si Isaac po, hindi natuloy ang kanyang kamatayan. Physical. Pero si Jesus, hindi lang po basta pinatay, pinahirapan, at ipinako sa krus. So, hindi talaga natin kayang tapatan ang kayang gawin ni Lord. Amen? We cannot outgive God. Kaya po, every time we offer something to the Lord, ano man po yung in-offer mo, pwedeng pera, lakas, panahon, the more po na nagbibigay ka kay Lord, alam niyo po, ang tindi po ng kayang ibalik ni Lord. Kasi sabi ng Bible mismo, kayang gawin ni Lord, ibalik sa iyo ang iyong ginawa 100 folds. Kung nagbigay ka ng, sige magbigay po tayo amount, talagang 10 piso, ilan po ang 100 fold nun? Sir, pinagmamat mo pa kami So, ganun katindi yung kayang gawin ni Lord. Alam po, tayo naman ay nagsimula lang po, di ba, from nothing. Di ba? From nothing into something. Binigyan lang tayo ng pagkakataon ni Lord na magkaroon po ng simbahan. Pero ang trabaho natin as a human participation sa divine intervention ng Lord, siyempre kailangan natin ng effort. Kaya po along the journey, nakita natin yung progress ng church at hanggang nakarating po tayo rito. At sa biyaya ng Lord, di ba, ang dami po nating plano rito. Ang dami nating binabanggit kay Lord. Ang dami nating, Lord, sana ganito, sana ganyan. We declare, nagde-declare tayo ng expansion. At nakakatuwa lang si Lord kasi yung sa harap natin, di ba? Kung mapapansin nyo, kahit ako nagulat ngayon ko lang po nakita yan, na yung future ng church, nakikita na natin yung tente. Amen? Kasi po, may pinapagawa niyang bahay at pwede nating gawing extension yan. Amen? Sino pa excited doon? Na darating ang time, may mga nakaupo na rin dyan sa labas at mapapagawa at mapapaganda pa rin natin yung harap niya. And later on, ito na po. Sino pa excited dito? Ayan. Lay hands niyo po sabay-sabay. Ayan. Darating ang time, magagawa po natin yan. Pwede mo palakpakan natin si Lord? Excuse me po, commercial. So, yes, thank you Lord. So, sabi pa rito, repentance is a change of mind. Yan. So, the way how we think, ayun po ibig sabihin ng repentance. Pag sinabi repentance, ito yung nung lumapit ka kay Lord, you are sincere na ikaw humihingi ng kapatawaran sa Lord. You are sincere about the past na nagawa natin at humingi ka ng pagkakataon kay Lord na makasamba sa Kanya. Amen? At si Lord po, hindi lahat ng pagsamba tinatanggap niya. Kahit ano pong gawa natin na magagandang bagay, may mga nire-reject si Lord at meron din namang siyang tinatanggap. Remember Abel and Cain offering. Tama po? Wala sa ganda talaga ng mga bagay, kundi po nasa tamang puso nung tayo'y nagbibigay sa Kanya. Kaya po mayroong isang kanta, alam ko naririnig nyo na yon sa jeep, sa tricycle, yung Lord Patawad. Pag pinapakinggan mo siya, para siyang yung parang naglalaro lang yung kumakanta. Pero one time, pinakinggan ko siya talaga ng, na-meditate ko siya. Grabe, no? Oo nga, may mga tao na ganun yung pananaw kay Lord. Kasi ang ganda ng message ng kanta, na si Lord daw, parang pinapakita sa song na yun, na si Lord optional. Sabi doon, nagsisimba lang ako kapag gusto ko lang. Di ba? Sinosolo ko lang yung blessing. Tapos, ang dami pa niyang binanggit doon, na nung nakulong siya, doon pa lang niya naalala si Lord. Doon pa lang siya humihingi ng sorry kay Lord. So, our God is not an optional God. Ang Diyos po natin, dapat He is our top priority. Amen po? So, pag siya po ang ating priority, ang sarap nun, no? Pag inuna mo siya, uunahin ka rin niya. Sabi nga po doon sa kanta, ang ganda po nung huling sinabi niya, bakit nga ba sa'yo ay palaging wala akong time? Paano kung ikaw na ang mawalan sa akin ng time? Huwag naman, no? Pero our God is a faithful God at hindi niya kayang gawin yan. Siya po ay laging nandyan
kasama natin. Kung hindi tayo faithful, our God is still faithful. Sino pong naniniwala ron? Ang Diyos natin ay nananatiling tapat kahit tayo po ay hindi natapat. Ang Diyos po natin ay nananatiling mapagmahal kahit tayo po ay hindi na nagmamahal. Because, ayan po yung karakter ng ating Diyos. At hindi po niya kayang baliin or baguhin kung sino siya. So, sabi rito, you will reflect the God you believe in. Sabi po rito, kung totoong kilala po natin ang Diyos, dapat nakikita po natin una sa pamumuhay. Tama ba? Tama po ba? Na ang ating pong pamumuhay ay isang illustration na kung talaga bang si Lord ay nabubuhay sa atin. Kung si Lord ba talaga ay nasa puso po natin. Tama po? Mapapansin po natin yun na ang tao, yung bang makita ka pa lang, merong something sa'yo, kagaya po ng binabanggit natin ng una, na hindi mo ma-explain. Di ba? Na ang tao, makita ka pa lang niya, ang sarap mong kasama. So, bakit? Kasi po, sabi rito, through our living, pwede natin maipakita or mai-display ang glory ni Lord. Amen? Lalo na po yung word na compassion. Ang sarap tumulong sa tao po, no? Na alam mong wala kang inaasahang kapalit. Alam po yung pagtulong na yan, yan po yung number 1 character ni Lord. Hindi niya kayang matiis, especially ang kanyang mga anak, na hindi niya matulungan. Kaya po kung meron kang hinihinging tulong kay Lord, di ba po lahat tayo may pinapanalangin? Magtuloy-tuloy lang po tayo. Alam niyo po yung compassion ni Lord na andun. At hindi niyo alam, hindi po natin alam, ibibigay niya po yan. Minsan sa panahon hindi mo inaasahan, no? Minsan ibibigay niya sa panahon na magugulat ka na lang, sumuko ka na sa prayer, pero si Lord pala, nakalista pala sa kanya. Amen? So, ang ganda po ng ating pong ginagawang ito na kapag tayo ay nabuhay sa ating pong pagsamba sa Lord, ay doon po natin siya mapapupurihan. So, doon po natin maipapakilala ang Diyos natin na ating pong pinaniniwalaan. Sabi rito, when you know God, worship flows naturally, not out of obligation, but out of revelation. Sabi rito, yung atin daw pong pagsamba sa Lord, magpo-flow natural. And sabi rin po ng Bible, na kahit ano daw pong ginagawa natin, it is a form of worship. Amen? Whether we drink or eat, do it for the glory of God. Sino pong gusto mo sa lahat ng ginagawa mo, napapupurihan si Lord? Amen? Sa lahat po ng pakikipagrelasyon natin, napapupurihan si Lord. Yung hindi ka sanay magbigay, natututo ka magbigay. Kasi ang purpose mo na ngayon, for the glory of God. Hindi ko galing tumulong, pero gagawin ko to for the glory of God. Hindi ko galing mag-share, pero for the glory of God, gagawin ko. Ako po ay, ayoko po talaga na tumatayo sa isang, kahit po ako nung high school, ayoko nagre-report sa harapan sa mga estudyante. Parang ayoko nakatingin lahat sa akin eh. Natatakot ako na nahihiya ako. Pero yung mga bagay pala na yun, doon ka pala gagamitin ni Lord. Yung inaayawan mo, doon ka pala niya gagamitin. Pero ang maganda po rito kay Lord, ay kasama ka niya. Amen? Kaya po, sa paglakad po natin, dito po sa pagsunod natin kay Lord, wag po natin isipin na hindi natin kasama si Lord. At ang church po natin, kagaya po ng buhay ng bawat isa sa atin, dadaan po talaga ng testing. Dadaan talaga ng trials. Dadaan po talaga ng mga panahon na parang walang nangyayari. Amen? Natutuyan po ako ng laway. Good morning po. Inom lang po ulit ako. So, excuse lang po. Amen. Thank you po. Salamat po. Sabi rito, sana po tayo? When you know God and worship flow naturally, not out of obligation and revelation. So, sabi rito, pahalagaan daw natin siya, hindi lang sa panahon ng mga mabubuting bagay na ginagawa niya sa atin. Sometimes kasi ang Lord, magtuturo po siya sa atin. Amen?
Ang sarap kaya sumunod pag magaganda yung ginagawa ni Lord. No? Paano pag pinapalo kaya tayo ni Lord? Di ba ganun yung mga parents or kaya minsan yung mga taong ang sarap nila kasama pero may times na parang hindi sila masarap kasama. Tama? Yung parang, naku, yari na naman ako dito. Meron na namang sasabihin sa akin to. Meron na namang, di ba? So, ibig sabihin po, dapat kahit sa panahon na hindi tayo okay, lapit lang po tayo kay Lord. Pag may problema kami, dinadamdam ka, lapit ka lang po kay Lord. Kahit minsan nagtatanong ka kay Lord, tayo po, di ba dumarating sa time na gano'n? Na Lord, nandiyan ka pa ba? Naririnig mo pa ba ako? Kasi parang yung nangyayari sa buhay ko, kabaligtaran. Pero alam niyo po, si Lord po, anumang sitwasyon ng buhay po natin, hindi po siya namiiwan. Amen? Sabi po rito, you offer unto Him what He deserved. God deserved the best. So, ang mga i-offer po natin kay Lord, the best. Kaya po itong linggong na to, nagbigay ka ng panahon kay Lord. Marami tayong kailangan gawin, pero nagbigay ka ng time kay Lord. Tawag po dyan, the best. Quality time. Kaya po hindi po tayo papayag na ang simbahan pong ito ay hindi maging the best. Kaya po lahat ng mga simpleng ginagawa natin, ipinopost natin sa ating social media because dito, nagkukwento tayo sa ibang tao. Amen? Hindi po natin pinagmamalaki yon kasi wala naman talaga tayong pagmamalaki. Pero through that posting na ginagawa po natin, na i-display natin ng ating journey kay Lord may nangyayari. Sino pong excited sa mga bago pang story ng Lord na paparating? And especially sa ating pong paparating na 1 year na to. Amen? Ito pong paparating na 1 year na to, mabilis na lang po yan, no? At Merry Christmas po sa bawat isa. Bare months na. Mabilis na lang po yan. So, lahat po tayo ay excited sa mga bagay na to sapagkat it is the move of God. At ang laging challenge sa atin ni Lord, bigyan si Lord ng excellent service. Excellent. Sino pong handa mong ibigay ang the best mo kay Lord? Amen? So, yung the best natin kay Lord na yan, hindi man the best sa mata ng mga tao, pero kay Lord, sobrang na-appreciate niya po yan. Amen? Sapagkat ang pamantayan ng mundong to ay iba sa pamantayan po ng Diyos. Yung pangit sa mata ng tao, hindi po pangit kay Lord yan. Sapagkat lahat po ng create ni Lord ay magaganda. Sinabi po ba ng word ni Lord yan? Sabi po niya sa Genesis, no? After niya daw makreate ang lahat ng bagay, ang sabi niya lang po, lahat daw ng ginawa niya ay very beautiful. Kaya tingnan mo po yung katabi mo. Napakagandang nilalang po ni Lord yan. Amen? Palakpakan po natin sa Lord sa kanyang mga likha na magaganda. Sabi po rito sa John chapter 2 verse 3 to 4, nakatitiyak tayong kilala natin ang Diyos kung susunod tayo sa mga utos. Verse 4, ang nagsasabing nakikilala niya ang Diyos, ngunit hindi naman sumusunod sa kanyang mga utos, ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Nakita po natin na ang pagsunod pala kay Lord is not just believing, but doing. Ang daling sabihin pala na mahal mo si Lord, no? Kahit buong makamot, pwede mong sabihin, mahal mo si Lord, oh. Pero sabi, kung hindi naman daw sumusunod sa utos, kung hindi man daw makita sa kanyang buhay, siya daw ay sinungaling. At masakit po na word yun, no? Na ang tao, minsan hindi mo nga sinasabi, hindi by words, by action. Mahal mo si Lord, pero hindi ka willing sa mga gustong gawin ni Lord. So, hindi pa rin po submission niya. Sapagkat ayun po yung gustong ituro sa atin, na Bible na po nagsabi, magpasakop daw tayo sa mga itinatalaga ni Lord sa ating buhay. Kaya po, ito pong ginagawa natin, kagaya po ng inyong lingkod, nagsasubmit lang po tayo sa mas mataas, sa ating pong simbahan, from main church hanggang po sa atin. So, tuloy po natin. Ang sabi po rito sa number 2, it leads to wrong worship. So, it is possible to worship with zeal, but worship with the wrong picture of God. Pwede palang sumasamba, pero meron tayong maling pananaw patungkol kay Lord. Pag tinignan niyo po iba't ibang kultura, iba't ibang Diyos nila, di ba? Sa atin po ang Diyos natin, dito yung image na nakikita natin,
medyo matang silong, di ba? Medyo parang Kastila. Sa mga Chinese naman, inchik yung Diyos nila, ano? Singkit. Yan. So, iba't ibang representation ng Diyos. Tama po? Yun ating nakamulatan. Yung makikita ka dyan, yung may hawak na, ano, di ba? Iba't ibang mukha ng picture ng Diyos. So, ang Diyos po natin, wala siyang binanggit patungkol sa kanyang image. And even in the Old Testament or in the Bible, sinasabi na wag daw nating sambahin ang mga image na parang pinapatungkol sa langit. Tama po? So, wag daw tayong sumamba sa mga bagay ito. So, babalikan lang po natin yung ating pong dapat sambahan, that we need to worship God in spirit and in truth. Doon lang po tayo. Hindi image. Ito pong mga nakikita nyo na yan, hindi po tayo sasamba dyan. Hindi po natin sasambahin yung mga leader natin. Hindi po. Because they are people just like us. They are people na napagkatiwalaan din ng Lord. So ito pong mga ginagawa natin na to, pinapakita lang natin ng ating journey sa ating pong Panginoon. Malinaw po? So wala tayong kailangang sambahin dito. Hindi po yung electric fan. Hindi po itong pulpit. Wala pong power to. Pero yung presence ni Lord na siyang nasa sa atin, doon po may kapangyarihan. Hallelujah. Amen po. So sabi rito, our worship must be built on revelation of the Bible and not our own speculation or imagination. So the Israel made this fatal mistake that they created God according to their imagination. Exodus chapter 32, gumawa sila ng Diyos nila na bunga ng kanilang imahinasyon at ang lumipas ay baka. They reduced God to fit their own preference. So, nahalala niyo po yung kwento, no? Na wala silang maisip. Inaantay nila si Moses dumating kasi si Moses that time nakikipag-usap sa ating pong totoong Diyos. Pero yung mga tao na inip. Sabi niya, gusto na namin sumamba sa Diyos. Yung galing, no? Sana ganun yung mga tao, no? Yung sambang-samba na. Yung Lunes pa lang, sana linggo na agad. Gusto ko na mag-worship ulit kay Lord. Pero ito, sa kagustuhan nila mag-worship, ang nangyari, gumawa sila ng sariling Diyos. Eh, ang image kasi yung sungay, symbol of ano yan strength sa kanila. Tapos, pag sinabing yung mga toro, yung mga bulls, simbolo ng ano yan, ng yung tapang. So, ano pa, yung ginto, symbol of riches. Kaya ginawa nila, nagmukhang yung bulls, nilagyan nila ng mga ginto, pinagsama-sama nila. Ayun po yung kwento nun, no? Na dahil gusto nilang sumamba, nag-invento sila ng Diyos. At yung Diyos na inisip nila, ayun po yung Diyos na naaalala nila nung sila ay nasa Ehipto pa. Nung sila po ay nasa alipin pa ng Paraon. So, nakakalungkot, no? Na may mga tao pala na kay Lord na sana, so bumabalik pa sa dating sila. Inaalala yung dating Diyos nila. Balik na lang tayo sa dati nating buhay. Mas okay pa dun sa dati nating Diyos. Walang hirap, walang pagsunod. Pero alam niyo po, pag tayo bumalik sa old life natin, ngayon po, gaya ng sinasabi natin, magsasuffer ulit ang generation. Kaya po ayun ang kwento ng Israel. Lalayo kay Lord, mapapahamak sila, tapos pag nahihirapan na sila, iyak na naman kay Lord. Ayan, Diyos natin mahabagin. Anong gagawin ulit ni Lord? Papatawarin. Tapos, yung mga tao makikipag-reconcile. Anong gagawin ulit? Ganun na naman. Gagawa na naman ng mga maling bagay. So, dapat po, tayo po, the more na tumutuloy kay Lord, dapat unti-unti natatapos po yung mga wrong living sa buhay natin. Dapat yung dating ikaw, patuloy na nagiging bago. Sino pong gusto mong maging ganon? Mata-transform po tayo from glory to glory. Kaya po, wag po natin uhusgahan yung mga, minsan may makakita ka pa, no? Kasama mo yung sisimba, parang may ginagagawa pa rin mali. Okay lang po yun. Kasi nasa process pa naman po. Dine-develop pa naman ni Lord yan. Pero pag natapos po yung process sa kanya ni Lord, lalabas din po yung beauty niya. Amen po? So, sabi rito, Romans 1:23, they exchanged the glory of God for image.
So, kaya po wala tayong ibang dapat sambahin. So, sabi pa po rito, ano pa po yung mga sinasamba nila? Kasi ang tao, hindi lang naman po pagsamba yung issue eh. Even sa mga bagay na pinamumuhay natin. Yung mga lifestyle, pwede palang maging form of worship yan. Kaya po, mag-iingat po tayo sa ating mga lifestyle. Kasi baka dumating ang time, maging hindrance yan para lumayo tayo sa Lord. Lumayo yung presensya ni Lord sa atin. At ayun po yung ayaw nating mangyari. Kaya po, one time, ito magandang kwento to. Nagpunta ako sa isang disciple po na tinutulungan natin. Tapos, nagluluto yata siya, hindi ako nagkakamali. Umupo muna ako sa salas nila. Tapos yung, di ba sa mga uso dati yung yung may mga palabas sa TV, mga movie. Yan sa 7, sa Channel 5, may mga movie na pinapalabas yan. Na doon nila, di ba yung mga international, doon nila inilalagay. Tinatagalize nila para mapanood din ng mga tao. Yung horror movie na Annabelle ba? Annabelle. Grabe yun, no? Na ako naman, nakilala ko si Lord, di na ako nag-aano sa mga horror talaga. Kasi alam natin, spirit transmit spirit. So, saglit ko lang siya na kasi nga, naantay ko yung tao eh. Nakakaupo ako. Pero yung ini-impart niya, ibang klase. Saglit ko lang siya. Sabi ko, patayin ko muna tong TV niyo ha. Or ililipat ko na lang, sabi ko sa kanya. Kasi spirit transmit spirit. Ngayon po may mga ganong tao na nanonood, after niya mapanood yun, yung pinapanood niya, nasa reality na. Kaya po, may mga kwento kayo maririnig na parang kasama niya na sa kwarto, yung mga ganong spirit. So, bakit po natin sinasabi to? Mahalaga po na walang hold sa atin ang kaaway. Tama po? Pero may sumasamba po sa mga ganon. Occultism. May mga sumasamba po sa mga evil spirit. Kaya po makakita kayo ng mga successful people, pero kaya pala sila naging success, they worship the wrong God. They gave their spirit and their soul, binenta na nila ang kanilang kaluluwa, kapalit ng tagumpay. Kapalit ng fame. So, mag-iingat po tayo sa Diyos na ino-offer ng mundong ko. Amen? Kaya po huwag kang malulungkot kung kahit anong pagsusumikap mo, hindi mo makamtan yung yaman ng kagaya ng mundong to. Kaya po, huwag tayong magkakaroon ng comparison. Kung tayo man po sa mundong to ay hindi ganung pala rin ng sobra. Alam niyo po, sa kabilang buhay naman, doon tayo higit ng pinakamayaman. Amen? Sapagkat sabi ng Bible, ang nilalakaran natin doon, ginto. Ang Diyos natin doon, God of excellence. Napakaganda ng ating pong patutunguhan, the life after this. Sino po yung mas excited doon? Kaya po, wag po nating ipagpapalit yung mga pansamantala compared to eternity. Amen? Kaya po, we need to live according sa ating pong katuruan na gustong sabihin ng Lord. So, number 3, sabi rito, it lead to misrepresenting God. So, if we see God as only love, but not holy, we excuse sin. So, dapat daw, tingnan natin si Lord as holy. Dapat ganun yung lagi maging image natin kay Lord. Huwag natin tingnan si Lord na kagaya po natin. So, sabi pa po rito, our life reflects the God we believe in. Tama naman po, no? Yung ginagawa natin, yung paniniwala natin, nagkakaroon siya ng resulta sa buhay natin. Amen? Hindi naman magre-reflect po ang glory ni Lord sa buhay natin kung hindi natin siya ino-honor. Kung hindi natin siya ipinamumuhay. At sabi pa po rito, number 4, it can lead to false assurance. Not everyone who say that they know God truly knows Him. So, it can lead us to false assurance. Kaya po nakakatakot yun. No? Akala mo pang langit ka na, hindi pa pala. Akala mo sure ka na, hindi pa pala. So, bakit daw? It can lead us to false assurance. Kaya po napakalaga na makita natin yung katotohanan ng Bible para hindi tayo ma-mislead. Kasi po, ang daling ma-lead ng mga tao sa mali. Lalo't pag wala siyang knowledge about, especially, the truth, the Word of God.
Kaya po may mga nangangaral ng salita ng Lord, kagaya po ng iyong lingkod, para tayo ay paliwanagan. Hindi lang po mapaliwanagan, maliwanagan. Amen? At pag tayo naliwanagan, napaliwanagan, yung buhay mo po magiging liwanag din sa ibang tao. Because we practice the culture of the Bible, we practice the culture of the heart of our Lord Jesus Christ. And the heart of God is none other than compassion. Kaya po, every time we invite people, anak niyo po, tita, no? Wow! Yung compassion ni Lord from Tita Norlin, tapos yung compassion ni tita nag-extend kay Tita Jane, tapos sa anak niya po. Excited po ako sa family ni Tita Jane. Time will come, makakasama rin po natin sila rin. Glory to God po. Palakpakan natin si Lord. So, ganun din po sa bawat isa sa atin, gamitin natin pong channel or open door ang ating buhay para ang tao makapasok sa presensya nila. Amen. Para kang pintuan na ikaw po yung nagwe-welcome sa presence nila. Ang sarap nun, no? Yung buhay mo na yun lang maging channel of blessing ka. Tapos ikaw yung magiging reason na gagamitin ni Lord or tool na gagamitin ni Lord para magkaroon ng relasyon sa iyo yung mga tao. Amen po? Kaya po, ganun po yung gagawin natin. Maging blessing lang po ang buhay natin sa mga tao, maipapakilala na po natin ang totoong Diyos na ating pinaniniwalaan. Amen? Sapagkat ang tao, hindi siya maniniwala hanggat hindi nakakita ng resulta. Tama po? Kaya po excited ako sa simbahan natin, no? Na na-appreciate ko talaga kahit ganito. May mga Sunday na pupuno natin. May mga Sunday na kailangan yung mga bata lumipat na kasi puno na talaga. And may mga Sundays din po na kagaya nito na normal attendance. Pero excited ako ron kasi inire-ready talaga tayo ng Lord. Pinupuro tayo ng Lord para pagka-ready na ang kanyang lugar, ang puso natin, ipapadala na ng Lord yung mga tao. Tutulungan natin. Sino pa excited doon? Amen? Kaya po, excited po ako sa process na ginagawa po ng Lord. So, regarding po sa ating false assurance, sabi po rito, in John chapter 8 verse 42, ang sabi po rito, sinabi ni Jesus sa kanila, kung ang Diyos na ang iyong Ama, mamahalin sana ninyo ako. Dahil nanggaling ako sa Diyos. Hindi ako naparito sa sarili kong kagustuhan, kundi sinugo ako ng Diyos. Verse 43, hindi nyo maiintindihan ang sinasabi ko dahil hindi nyo matanggap ang aral ko. So, isang hindrance po kung bakit hindi makilala ng tao ang Diyos dahil ayaw nilang tanggapin ang aral ng Diyos. Hanggat hindi po tumutuloy ang salita ni Lord sa puso ng tao, hindi siya magkakaroon ng relasyon kay Lord. Parang tayo po, di ba? Kahit anong invite sa atin dati, ayaw naman din natin sumama eh. Lalo't alam mo, ibang religion yan. Ayoko sumama niya, ibang religion yan. Ay, wala yung sinasamba ko dyan. Tama po, lahat naman tayo ganun, no? Pero sabi rito, nung time na pumasok na yung word ni Lord sa puso mo, yung bang binasag na ni Lord yung barriers, yung puso mong bato, pinalitan na ni Lord ng heart of flesh, doon na nag-start. Tama po? Doon na nagsimula na mas lalong nakilala natin po ang ating Panginoon. Sabi po rito, verse 44, ang diablo ang inyong ama. At kung ano ang gusto niya, iyon ang ginagawa ninyo. Siya'y mamamatay tao mula pa ng una at ayaw niya sa katotohanan dahil walang katotohanan sa kanya. Likas sa kanya ang pagsisinungaling dahil sinungaling siya. At siya ang pinagmulan ng lahat ng kasinungalingan. Verse 45, ngunit ako ang pawang katotohanan, ang sinasabi ko at ito ang dahilan kung bakit ayaw ninyong maniwala. Verse 46, sino sa inyo ang makakapagsabi na nakagawa ako ng kasalanan? Wala. Bakit ayaw ninyo akong paniwalaan? Kung katotohanan ang sinasabi ko, verse 47, ang mga anak ng Diyos ay nakikinig sa salita ng Diyos, ngunit hindi kayo anak ng Diyos, kaya hindi kayo nakikinig. Ang pinapatungkulan po nito ni Lord, yung mga sinungaling. Because sabi doon, kapag ikaw daw ay liars, you belong
to your father, the devil, the father of all lies. Kaya po, mahabang panahon, tayo po ay nabuhay sa kasinungalingan, pero ang maganda ngayon, unti-unti tayong dinadala ng Lord sa kaliwanagan. Sino po ditong pasalamat ka kay Lord na lumilinaw na ang iyong pananampalataya sa Kanya? Palakpakan po natin si Lord. Lumilinaw na po lahat ng mga bagay na ito pala hindi dapat gawin, hindi dapat sambahin. At ang tao pala dapat pala wag tignan ng wala na mangyayari sa buhay niya. Tama po? Ang tao kasi likas sa atin, tunutuldukan natin ang tao, no? Wala na yan, kuya. Wala na yan, pastor, di na magbabago yan. Wala tayong magagawa dyan. Pero kung tayo walang magawa, si Lord po malaki yung kayang gawin. Kaya po, no one can judge. Huwag nating i-judge yung mga taong walang-wala ngayon. Huwag mo natin i-judge yung mga nagsusumikap ngayon. Kasi marami nagsusumikap ngayon, parang hinaharangan pa para hindi masense. Pero hindi nyo alam, pag ang taong yan, nagsusumikap yan, na-encourage, alam niyo po, natulungan mo sa mga simpleng paraan. Pag iyan po nagkaroon, biniles ni Lord ng sobra-sobra. Hindi po, babalikan ka niya. Hindi ka makakalimutan yan. Kasi, ikaw yung mukha ni Jesus nung time siya ay nagsisimula. Ikaw yung mukha ni Lord nung time siya ay nahihirapan. Ikaw yung padala sa kanya ni Lord. At kaya po lahat tayo, we can represent God in a good perspective. Sino pong gusto mong ambassador ka ni Lord? Padala ka ni Lord sa buhay ng kasama mo, ng pamilya po natin, at ng mga tao po sa paligid natin. Proverbs 14 verse 12, maaaring sa tingin mo ay, ang daang tinatahak mo ay matuwid, ngunit kamatayan pala ang dulo nito. So, mag-ingat po tayo doon na hindi porket tama sa paningin mo ay tama na. Kaya po may Bible, kaya may Word of God para maging basis ng truth. Amen? Para meron tayong basihan kung talaga bang yung ating lifestyle or ang pamumuhay po natin ay according sa will ni Lord. Amen? Sapagkat ang buhay na hindi according po sa will ni Lord, it's a wrong living. Amen po? Sabi rito, Matthew 7 verse 21 to 23, many will say, Lord, Lord, but He will say, I never knew you. So, hindi po lahat pala ng nangangaral ay talagang kilala ni Lord. Hindi po lahat ng tumatanggap kay Lord ay talagang tumanggap kay Lord. So, darating po ang time na i-judge po talaga ni Lord ang mga hindi po naging totoo sa Kanya. These people thought they knew God, but Jesus said, I never knew you. So, how to deliver from wrong opinion about God? Number 1, repent of false image of God. So, isa po yun. So, dapat yung mga Diyos na sinasamba natin, baka meron ka pa rin natitirang pag-honor dun sa mga wrong gods natin, dapat po putulin na natin. Baka may mga image ka pa sa bahay na makikita ron, may mga hindi ka masuko ng mga bagay na antigo na, baka kailangan siyang isuko. Suko niya lang po. Para po makapamuhay tayo sa totoong image ng ating Diyos. Amen? Baka may sinasamba pa tayong ibang bagay. Tama po, may mga ganong tao pala, no? Yung mga luma nilang pananampalataya, naandun pa rin hanggang ngayon. Even mga old na gamit, napapansin niyo po yun, may mga lumang gamit, sa sobrang tagal niya, parang may something na mabigat sa'yo pagka nakikita mo yung gamit na yan. No? O kaya pag ginagamit mo, yung pala, may mga spirit doon na tinambayan na mahabang panahon. Kaya po, hindi ko naman po na-encourage na bumili kayo ng mga bagong gamit. Pero ano po ibig sabihin nun? May mga luma na kailangan mong palitan. Pananaw, ano pa po yung mga lumang dapat palitan? Pananaw, pag-uugali, ano pa? Especially the God na nakasanayan nating kilalanin. Bitawan na po natin yan. Ako po, matagal na panahon, ilang buwan din yon. Nagsisimba ako dito, paggabi dito. Nagsisimba ako sa Christian, pag sa gabi dito sa isa. So, ilang months din yon hanggang dinesisyonan ko na. Ay ko, kailangan ko mamili. So, dito na ako sa totoong pananampalataya. So, kasi ang tradition talaga mahirap bitawan po, no? Lalo't nakasanayan na. Mahirap talaga bitawan eh. Pero, kailangan natin mag-move forward para maka-breakthrough po. Sinong gusto mong maka-breakthrough sa buhay pagsunod kay Lord? Especially po ang ating simbahan.
itatalikuran natin ng mga wrong culture, wrong mindset, na para po maka-breakthrough po tayo. Ano pa po? Sumunod, seek Him through His Word. So, kailangan po, para mas makilala natin si Lord, para hindi tayo mamali ng pagsamba, always seek God through His Word. So, magbasa po tayo ng Word ni Lord, makinig po tayo ng mga preachings. Ayun po yung mga kailangan natin. Ano pa pong sumunod? Know God through Jesus Christ. So, malaking talo-talo po talaga ito ng mga religion na si Jesus ay hindi Diyos. Si Jesus ay isang prophet lang. Kagaya lang nila Moses, nila Elijah, ng mga kilala po natin propeta. Pero sabi rito, John 14:6, Jesus said, "No one comes to the Father except through me." So, ayan po yung John 14:6 na I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. At marami pa pong salita sa Bible na magpapatunay ng ating pong Panginoong Jesus ay Diyos talaga. Na hindi siya kagaya ng mga normal na prophets. Even kay Felipe, nagpakilala si Lord. Di ba po, may nagda-doubt kay Felipe na hindi, kung naniniwala akong totoong Diyos siya, pag na-shoot ko yung itong daliri ko sa kamay niya, maniniwala ako pag nagpakita sa atin. At kung mababasa niyo po yung verse na yon na andito po sa ating slides, na nagpakita mismo sa kanya si Jesus. Sabi niya, sige, shoot mo na. So, ano pong ibig sabihin ng bagay na yun? Minsan, wag na po nating hanapan pa ng resulta bago tayo maniwala. May mga bagay na dapat mo munang paniwalaan bago mo makita. Kasi kay Lord, baligtad ang prinsipyo kay Lord. Sa mundo, to see is to believe. Kailangan ko munang maranasan, ma-experience bago ako maniwala sa church nyo na yan. Si Jesus ba talaga Diyos dyan? Pakitaan nyo muna ako. Pagka malaki na yung simbahan nyo, dyan na ako pupunta. Hindi po. Sapagkat wala sa laki ng simbahan niya. Amen? Ang pagkilala kay Lord, wala po sa laking simbahan o ganda ng simbahan. Minsan po, yun nga pong parang hindi mukhang simbahan, dun pa naghahari yung presence ni Lord. Tama po, napanood nyo po yung sa Africa. Butas-butas yung bubong nila. Pero yung mga worshipers, grabe. Talagang nag-i-speaking tongues na sila sa sobrang flow ng spirit sa buhay nila. At meron namang napakalakan ng church, pero tinalikuran na ng Lord. Bakit? Baka nagpapataas lang ng ere, nagpapaganda lang ng living, pero wala na yung original design ng church. Pero ang maganda po sa simbahan natin na to, magkakaroon po tayo ng kingdom culture. Sabihin nga po natin sabay-sabay, kingdom culture. So walang mataas, walang mababa, pantay-pantay. Wala pong somebody, walang nobody, pero we are family. Amen. Kaya yung katabi mo na yan, pamilya po tayo sa lugar na to. Tayo-tayo po, sama-sama po tayo rito, tulong-tulong po tayo sa pagpapalago ng simbahan. Sapagkat hindi po ito trabaho ng isa, hindi po ito trabaho ng pastor, ito po ay trabaho ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya po excited po tayo ron. So our conclusion, our wrong opinion about God is not just a misunderstanding, it's misrepresentation. The greatest question, who is God to you? Kaya po, hindi na po patungkol doon sa paniniwala. Kasi pag tinanong natin lahat, may Diyos naman talaga lahat. Pero ang maganda po rito, kailangan natin daw ipakita sa mga tao na kung sino yung talagang Diyos natin. Kaya po, ayoko man magpo-post. Kasi baka sa mata na iba. Mayabang siguro to si Edwin. Nagpo-post pa na nagbabiyahe siya. Hindi po. Ang laman po ng puso ko nun, gusto kong ipakita sa inyo po at sa marami pa na seryoso tayo sa Diyos natin. Seryoso tayo sa ginagawa natin na hindi po tayo naglalaro lang. Seryoso po tayo kasi po parehong mahalaga eh. Minsan, no, parang kanta, no? Sino ang pipiliin ko? Pampanga o Rizal? Pero sabi ko, pagsabayin na natin. Pag mahalagang bagay, inuwian po natin. Pero ang masaya, na dito po tayo tinanim ni Lord, at dito po tayo malalago. Sama-sama po tayo. Palakpakan po natin si Lord. At tayo po tayo lahat sa presensya po ng ating Lord. Let us bow our head, let us pray.